ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Sa lahat nating mga kapatid, Katoliko at hindi Katoliko, sa lahat ng mga sumusubaybay, Recording in progress. welcome. At sa pagkakataong ito, ating tatalakayin itong nag-viral na video sa isang hindi Katoliko umano ito, no, na pumasok sa simbahan ng St. John the Baptist. Meron pang naka-schedule ngayong Saturday na sport feast sa naturang lugar sa mga lay ministers. Di na matuloy dahil pinasirado ang naturang simbahan. Kung kailan, di pa alam kailan buksan ayon kay Archbishop Martin Humuad. No? So dito ito nangyari sa aming Archdiocese, mga kapatid, sa Jimenez. Yung Jimenez, naalala niyo yung KMGS na may langka na namatay? Doon yon nangyari. No? So, tatalakayin natin ito, mga kapatid. Sa akong minto, wala din ko naluwag. Ako dito, wala may tao nakasunod sa ako. Gusto ko mga ipasaylo sa tanang nga Katoliko kung nakuan manggali sa inyo ang mga nakasala ko. Mga kong pasaylo pero wala din ko nakuha ng luwa dito. Yama-yamaan o gipanaman-tamasan ang maong simbahan, maong nga kini atong iuli kung atong ihalan ngadto sa Ginoo pag-usap. Kay ang palaot sa simbahan mao man gayon ang kaluwasan sa tao. Pero kung adunay magbinuang sa maong kaluwasan, doon na po tayo responsibilidad. Pasaylo sa tanang nga Katoliko kung nakuan manggali sa inyo ang mga nakasala ko. Mga kong pasaylo pero wala din ko nakuha ng Mariin niyang pinabulaanan na dinuraan niya ang holy water. No? Di daw umano niya yun ginawa. Pero umingi siya ng tawad sa mga Katoliko. Ba't kaya doon siya nag-video? Vlogger ito, at huwag niyo na lang silipin ang kanyang site dahil yung mga video di talaga kaya-aya, no, na napansin natin, no. So siguro ginawa niya para
mag-viral siya. Oh. Ito ang kanyang paliwanag, Cebuano ito mga kapatid, kaya isasali natin ito. Ano, sa alam sa kasayuran sa tanang taong sa Jimenez, wala din po ng luwa ito. So para sa kaalaman umano sa lahat ng mga Katoliko, di daw umano totoo na dinuraan niya. Pero ang dami nag-viral talaga itong video ito dahil sa nakita ng karamihan. Ito. Sa kumbento, wala din po ng luwa ako dito. Wala may So sa kumbento, so di niya alam na iba yung rektore, yung tinatawag na kumbento at simbahan. So sa simbahan talaga yan sa pagpasok, no? tao na kasalit sa ako. So di talaga umano siya, di umano niya dinuraan dahil may tao umanong kasunod sa kanya. Gusto ko mga ipasaylo sa Gusto siyang umingi ng kapatawaran sa tanang nga Katoliko sa kung lahat ng mga Katoliko. nakuha ng gali sa inyo, Ama. Nakasala ko. Kung para sa mga Katoliko, nagkasala siya. Sa ilo, pero wala din ko ng kuha ng luwa dito. So di talaga umano niya dinuraan umano ang holy water. Inilit magaling na yun ako ang videos pag-upload at to. Dinilit umano niya agad ang kanyang video na na-upload niya ito. Hindi ko gusto mukalat to. Di siya gustong kumalat yung video na yan, nag-viral na talaga. Mali daw maayo. Before that, Kahit dinilit niya, may mga nakasave sa naturang video at nag-viral. atong Domingo, gidelete yun to, guys. Hindi ko nang luwa ko dito na may tao pa makita nyo sa video. So di totoo umano na dinuraan niya dahil may ibang tao na makikita umano sa video. Luwa pa ko, wala pa ko ng luwa. Kung na ito, mga ilo, magpasaylo ninyo tanan ko. So hingi lang umano siya ng kapatawaran sa lahat. Nakuha magaling ko sa akong video. Kung ano man ang may kaugnayan sa kanyang video. Pero matulid ko si balon niya, bra. So pupunta umano siya. Tinawagan ko si Manuel, ang production director sa DXDD na under ko noong ako'y production director dahil siya ang nag-attend dito sa solemn rite sa closing ng simbahan. Kung na-interview ba niya ang babaeng ito, hindi pala niya na-interview pa. So bukas siguro, subukan nating ma-interview siya. Kamo isli na akong side. Yung father sa tanang kwan sa Katoliko. So punta siya sa simbahan umano at sabi ni Manuel kanina, tinawagan ko, na nagpunta talaga itong babaeng ito sa simbahan. Dalawin ko ninyo, guys. Sabi kayo sa tanan. Sorry umano sa lahat. Hindi na pumunta kunti ka na kasi. So di na niya ulitin pa na magsagawa ng content sa loob ng simbahan. Yon ang inilabas niyang video kanina. No, kanina pa lang. Okay? Giyama-yamaan o gipanaman-tamasan Si Archbishop Martin Humuad, ang aming arsobispo dito sa Archdiocese of Osamis, mga kapatid, Metropolitan ng Katedral, Immaculate Conception. Ito ay sa solemn rite ng pagsarado sa simbahan. So imagine, buong Archdiocese damay. Bakit? Sa mga nagsisimba ng Daily Mass, walang nangyaring misa kanina, no, sa katedral. Dahil lahat ng mga pare ay nagpunta doon sa Jimenez. ang maong simbahan, maong nga kini atong iuli ug atong ihalad. So dahil nalapastangan ang naturang simbahan, sabi ni Archbishop Humuad, ito'y ating ialay at ibalik sa Diyos. Ngadto sa Ginoo pag-usab kay ang Muli, no? Sa Panginoon muli. malahod sa simbahan Dahil ang batas ng simbahan, mao man gayon ang kaluwasan sa tao. ang kaligtasan ng tao. Yan talaga ang primary na batas ng simbahan. Salus animarum supremalex. The salvation of the souls is the supreme law. Okay, tuloy natin.
Pero kung adunay magbinuang sa maong kaluwasan, At pag may magsagawa ng paglapastangan sa kaligtasan, doon na po tayo responsibilidad. meron tayong responsibilidad. Muna nga ani ang mga kaparian, So damay lahat, walang misa sa katedral kanina dahil lahat ng mga pare at sa ibang mga parokya nagtitipon doon sa parokya sa Jimenez. tungod kay miduyong kami, miuban kami, nga dunay dakong paghitabo, nga dili nato kabiyaan, o dili nato So may malaking pangyayari na hindi umano pwedeng iwanan. ingnon nga ihikling lang. Importante kayo kini. Ito'y napaka-importante talaga. Hindi pwedeng ibaliwala umano itong pangyayaring ito. Humani ini, humani ato nga pagpundok nato kining simbahan kinahanglan man nga siraduan. So pagkatapos umano sa pagtitipon na ito, sabi ni Archbishop Umuad, ang buong simbahan, itong simbahang ito ay isasarado. Kinahanglan man nga walay liturgical o misa Walang misa na maganap. paghimuon dinhi until further notice. So di pa alam kung kailan ito muling buksan dahil until further notice. Nganuman aron inyong mahibaw-an nga ang simbahan balaan Bakit umano ginawa ito? Upang malaman ng karamihan na ang simbahan ay banal. ug dili nato panamas-tamasan At hindi natin ito lalapastanganin. ang pagduwa o paghimong mga dautan labi na kung kini murag isibya gyud sa social media. Ang paggawa ng mga kasamaan, lalo na ito'y kumakalat sa social media. Usa kini kabinuang nga buhat nga dili nato palabyon. Isa itong lapastangan na gawa na hindi pwede umanong padadaanin lamang. Mao nga ang mga kaparian aniya kami uban nako So yun ang dahilan kung ang mga kaparian ay nagsama-sama ngayon kasama ni Archbishop Martin Umuad at sa lahat na Keoria sa Archdiocese of Osamis. So ito ang bahagi sa ritual ng pagsarado. Si Father Rolly Lagada ang parish priest ng parokya sa San Juan de Baptist, Jimenez. Siya ang parish priest, Katabi niya ang parochial vicar, yung katabi niya na parochial vicar, siya ang spiritual director sa Archdiocese ng Catholic Faith Defender, si Father Rodinas. So sabi ni Father Rolly Lagada dito, ang parish priest mga kapatid, na bago lang may nangyaring paglapastangan sa simbahan. Sa pagkabalaan sa itong simbahan. Kini nga ito ang hindi mo karoon dili aksyon apan pagpakita kung sa importante kung sa kabalaan ng simbahan. So, ang ginawa na ito umano upang ipakita kung ano kaimportante at kabanal ang simbahan. Ang atong gihon karon pahinumdum na ito nga ato ang balaan So, ang ginagawa umano kanina mga kapatid ay pagpaalala na gawin nating banal ang ato ang simbahan. ang ating simbahan. Muli nga pagtakop na ito ini siguro malalong ka o ang katiliban. So, sa ating pagtitipon umano, dapat tayo'y magmuni-muni na ang buong sambayanan mamalalong sa kulong sa atong contribute na pagpanamas-tamas So, dapat din magmuni-muni kung ano ang ating nagawa, lalo na sa paglapastangan. pagkabalaan sa ato ang simbahan.
sa banal nating simbahan. Sa sumunod na basahon ang Ebanghelyo karamihan. Kanina kasi nang nagsimba ako sa katedral, walang misa. Yung mga tao doon sa katedral, ilan lumapit sa akin, bakit walang misa? So sabi ko, baka nagtitipon ang mga pare ngayon sa Jimenez. Nakatakda ngayong isarado. Oo nga pala, nagtitipon talaga. At may solemn ritual sa pagsarado ng simbahan. Si Father Rodinas, ang Archdiocesan Spiritual Director ng Catholic Faith Defenders. Ang pagbasa ng banal na Ebanghelyo. Punya dipasakay ni Yesus ang mga dinuan sa kayan, ipanganihan nato sa taong sarangan. Ito ang Ebanghelyo na binasa kanina ni kapatid na so di ko na lang isasalin. Tao ang mga tao. Tapos niya palakta ang mga tao. Ito nga siya nga naglusara sa kabuntod aron pag-ampo. Kung sa pagkagabi na, si Jesus naglusara dito. Niya tugmura ang sakayan nito na sa laot, ikuso-kuso sa mga balon. Kaya hangin, sumsumon man. Sa may alas 3 na sa kadlaw, si Jesus niya ito kanila na naglakaw sa tubig. Sa pagkita sa mga tinunan kaniya, naglakaw sa tubig, nangahandog sila pag-ayo. Ana ay multo, ingon sila. Kung nanyagin sila sa kalisan, si Jesus ningon kanila, ayaw kong maghandog, ako hindi. Kunya si Pedro ningon, Ginoo, kung ikaw na palakta ako sa tubig nga na kanina. Dali nga rin, itubag si Jesus. Busa ikawas si Pedro sa kaya naglakaw sa tubig kanto kang Jesus. Apan sa pagkamatiko niya sa hangin, nahandog siya magsugod pagkaunod. Ginoo, luwasa ako, isinggit siya. Diyan niya, idawat siya ni Jesus, ibira o ingon si Jesus kanya. Pagkadiyo tayo sa iyong pagtuo, nganong nagluwa-luwa ka man. Kung nanakais ng luwa sa sakayan, umiluran ang hangin. Ang mga tinunan nga dito sa sakayan, isimba kang Isos ulingon, ikaw gayon ang anak sa Diyos. Mitabok sila sa lanaw o midunggo sa Hinisay. Kung si Isos na ilan sa mga tao, busa, ipakuha nila ang mga masakiton sa kasikbit nga kayutaan o ginagidalagat to kang Isos. Mihangyo sila kaniya nga pahikapon ang mga masakiton diya na lang sa sinsin sa iyang bisti o ang tanan nga nakahikap niini nangayon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maigsoon, may hapon na tutanan. Si Archbishop Martin Humuan, ang aming arsobispo. Inyong nakita na aniyang mga kaparian, aniyang kuraparuko, dini sa mga parokya, Padre Rolly o inyong kaabag, si Padre Ramil, aniyang po na itong Vicario General. So sabi ni Archbishop Martin, nakita ninyo nandito ang lahat ng mga kaparian, ang Parish Priest, ang Parochial Vicar, ang Vicar General. Monsignor Boy Darron Jr., aniyang usabang atong Chancellor, ang Economos, ang Diocese of Tamis, si Padre Jason Panagito. Aniyang po ng pare, si Padre Daniel Rodinas, Padre Victor Sereno, si Padre Darren Rosales, si Padre Archer Bofia, si Padre Dexter Manuelos, si Padre Edgardo Ponce, si Padre Emmanuel Pujutan, si Padre Nestor Duhinan, si Padre Ender Reville, si Padre Lani Sereno, si Father Lani Sereno, ang administrator ng katedral namin ngayon, at siya ang presidente ng mga kaparian sa Osamis. Sunday Committee, si Padre Rondo Roma. Inyong nakita nga naman yun nga, niyang yun ang mga kaparian. So sabi sa mga di makaunawa ng Cebuano, wag lang mag-react ang mga Cebuano dahil pag ang Cebuano kasi isasalin natin, mag-react yung mga Cebuano, wag niya nang isalin na Tagalog. Dami kasing mga Tagalog na di makaunawa ng Cebuano.
Tungod kay ang So, sabi ni Archbishop Martin, bakit nakita ninyo nandito ngayon ang lahat ng mga kaparian? atong nga paghimuon usa kini kakabahin sa atong pagtuo. Ang ating ginagawa ngayon ay isang bahagi ng ating pananampalataya. Ug dili kini dula-dula lang. At hindi ito laro lamang. Giyama-yamaan o gipanamas-tamasan ang maong simbahan So, nilapastangan nan ang ating itong simbahan. mao nga kini atong iuli ug atong ihalad ngadto sa Ginoo pag-usab. At ito'y ating ibalik at ialay natin sa Panginoon muli. Kay ang balaod sa simbahan mao man gayon ang kaluwasan sa tao. Iyon. Ang batas ng simbahan ay ang kaligtasan ng tao. Salus animarum suprema lex. The salvation of the souls is the supreme law. Pero kung adunay magbinuang sa maong kaluwasan, doon na po tayo responsibilidad. So kung may lapastanganin itong ating kaligtasan, meron tayong responsibilidad. Mo na nga ani ang mga kaparian, tungod kay miduyong kami, niuban kami, nga dunay dakong paghitabo, nga dili nato kabiyaan, o dili nato ingnon nga isaligi, ihikli. So nandito ang lahat ng mga kaparian dahil may mga malaking pangyayari na di dapat ibaliwala umano. lang. Importante kayo kini. Gani, kumani ini. Kumani ato nga pagpundok nato kining simbahan. Pagkatapos sa pagtitipong ito, ang simbahang ito Kinahanglan man nga siraduan. ay kailangang isarado. Kinahanglan man nga walay liturgical o misa. Malaking sakripisyo ito sa mga nag-attend ng araw-araw na misa, no? Walang misa na mangyari. Nga paghimuon dinhi until further notice. So until further notice. So di pa alam kailan muling buksan sa pamamagitan ng solemneng ritual din. Nganuman, aron inyong mahibawan Bakit? Aron malaman ninyo nga ang simbahan balaan na ang simbahan ay banal ug dili nato panamas-tamasan. at di dapat natin lapastanganin. Ang pagduwa o paghimong mga dautan labi na kung kini Ang paggawa ng mga kasamaan, murag isigya gyud sa social media. lalo na ito'y na ikalat sa social media. Usa kini kabinuang nga buhat nga dili nato palabyon. Isang masama na gawain na di umano dapat padaanin lang. O nga ang mga kaparian ania kami uban nako isip inyong arsobispo. So yun ang dahilan ng mga pare nandito kasama ang arsobispo Amahan sa kalan na ama ng kaluluwa. ato kining gihimo tungod kay dili nato ni ingnon lang nga kining okay ra di ay dili. Ginawa umano ito ayon kay Archbishop Martin Humawan para ipakita sa mga tao na hindi lang okay lang ang naturang pangyayari. Mao man bitaw nga walay misa nga himuon nini Kaya nga walang misa na gagawin. karong ugma, Miyerkules, Domingo. So ngayon, bukas, Miyerkules, pati Linggo. Hangtod kanus ani nato mahimo. So hanggang kailan ito gawin natin? So wala pang opisyal talaga kung kailan muling buksan ang parokya. Kinahanglan yun nga ang mga katawhan mohimo og penitensya. So ang mga tao gagawa ng penitensya. Hindi lang mga tao, lalo na ang mga pare, sabi ni Archbishop. Kinahanglan yun nga ang katawhan mohimo yun og mga sakripisyo. Magsagawa ng sakripisyo, reparation. Tungod kay ang pagpakasala kabahin man ta sa pagpakasala. Mo nang gitawag og corporate sin. Kana bang apil ta sa pagpakasala?
kabilang tayo sa kasalanang nagawa o mano. Tingali doon na nakikita o wala siya badlungan. O baka may nakakita ngunit walang ginagawa. Tingali doon ay nakabantay pero wala gipalabay lang. Mao na nga kita naduhig kita sa pagpakasala. Ang atong So damay-damay na kaparian sa kasalanan. niya dinhi o ang atong kaparian ang pari niya dinhi mao usab ang sulti kung ang katawhan mihimo bagayon sa So ang mga pare, si Father Rodina, si Father Paris Priest, no? Ang dapat umano magsabi kung ang mga parokyano sa Jimenez gumawa ba talaga ng sakripisyo, sakto nga pagpinitensya o sakripisyo o amo kini nga i-evaluate and then i-evaluate pa amo kini timbang-timbangon kung ang simbahan ang ayan na ba nga ablingan. kung dapat na bang muling buksan ang simbahan. Adunay tingali ni Kuyanap nga istorya nga sa sunod Domingo pwede na. So may mga lumalaganap na sabi-sabi na sa susunod na linggo ay pwede nang buksan. Kay balo tungod kay amo pa kining hisgutan O di pa sigurado umano yan dahil dapat pa pag-uusapan pa ito. kung ang ayan na ba nga abligan Kung ito'y dapat na bang buksan muli. tungod kay ang katawhan mihimo man sa sakripisyo o penitensya. Dahil kailangan ang mga tao ay gagawa talaga ng sakripisyo at penitensya. Mao nga kami isip mga kaparian nagsabot na usab kami nasapit sa 7 nining bulan na Agosto 7 sa alas 3 ang mga kaparian mohimo usab o mga penitensya, holy hour, magkumpisal ug uban pa ang ipagigduyong kaninyo. So pizza 7. Pizza ano pizza tayo ngayon? August, mga kapatid, no? August 5, no? Pizza 7, magsagawa sila ng holy hour ang lahat ng mga pare, pangungumpisal bilang pakipagbahagi sa penitensya at sakripisyo sa mga tao. Tungod kay usa kini kadako nga sala. Dahil isa itong malaking kasalanan. Ano kayang relihiyon nito? Bukas subukan natin na ma-interview. Usa kini kadako nga kalapasan nga nahimo. Mao na nga ang mga So malaki talagang kasalanan ito. kaparian mohimo niini Kaya di lang ang mga tao, ang mga pare magsagawa din ng sakripisyo daw. tingali ako pong hangyoon ang atong paglikura nga mo himo usab og mga holy hour uban pa So ang Paris Priest, Father Rolly Lagada, at ang parochial vicar, no? Dapat magsagawa din umano ng holy hour. paugma o hangtod kanusa Bukas at hanggang kilan. basta adunay makita nga ang katawhan sa tibuok nga parokya sa sini sa Jimenez naghimo gayon sa penitensya. Basta may makita na ang buong parokya sa Jimenez nagsagawa ng penitensya. Mingon mo nga, uy, wala pa may magbinuang ka na raman siya. Pero sanglit kita. So sabi ni Archbishop Martin, baka sabihin ninyo, hindi naman namin ginagawa yan. Siya lang ang gumagawa niyan. Usaman ka people of God o unsa ang nagitabo sa kinatibuk-an apektado man gyud ta. So ano ang nangyari sa kabuuan? Apektado umano tayo. Nga walay misa nga paghimuon hangtod sa Domingo o hangtod kanusa. So wala pang desisyon kailan ito muling buksan. Kahit ngayong linggo, walang misa na mangyari sa parokya ni San Juan de Baptist sa Jimenez. Amo ka nang i-evaluate sa tibuok nga archdiocese kamo pa ang gihimuan niini. Sa buong archdiocese,
sa liderato ni Archbishop Martin Humuad, ang Jimenez lang ang ginawa na isarado, may solemning ritual. Pero noon, sa panahon ni Archbishop Jesus Dosado, meron isang parokya sa siyudad ng Tanggob noon. Okay, tuloy natin. Atong siraduan ang mao nga simbahan. Nya makaluluoy kay kamo maduhig man. Walay misa aron So, nakakaawa talaga dahil damay umano ang mga tao. inyong mabati nga ato gyud di ay nga panggaon ang simbahan. Sabi ni Archbishop Martin Umuad na dapat umano, sabi ni CP, waiting for your interview tomorrow. Bro Windel, sige, puntahan ko talaga kahit malayo yon, no? Para kuha yung panig niya. Kaugnay dito, mga kapatid. Tuloy natin. Kung dili nato panamas-tamasan, ato gyud di ay responsibilidad nga kung dunay mo aksyon o himog dautan kinahanglan ato gyud nga sumpuon. So, responsibilidad ng bawat isa na kung may gumawa ng kasamaan, dapat din meron tayong aksyon. Ug mao kini ang atong panagtapok. At ito ang ating pagtitipon ngayon Aron kita mahibalo nga duna gyud tay responsibilidad. upang malaman ng karamihan na meron tayong responsibilidad. Kapwa ko, pananagutan ko nga ako yung tubagon ang atong isig katao. Pananagutan ko ang kapwa ko. Nga nagtapok ta labi na gyud dining mga batan-on nga niya karon. Hinumdumi gyud ninyo nga dili gyud ta makayama-yama, dili gyud ta makahimo og mga dautan sulod sa simbahan. Lalo na sa mga youth na sinabi ni Archbishop na tandaan ninyo, dapat wala tayong gawing anumang mga kasamaan sa loob ng simbahan. Kay kung mohimo ta ani, doon na din consequence ug ang tanan nga katao Dahil pag ginawa natin ito, meron talagang resulta apektado din. na ang lahat na tao ay apektado. Mo na nga usbon ko ani ang mga kaparian unya akong ideklarar nga walay misa Lunes, Domingo o hangtod until further notice. Idineklara ng Arsobispo, Archbishop Martin Humuad, na walang misa na maganap hanggang madesisyonan nila kung kailan muling buksan ang parokya. Tungod kay usa kini ka dako nga salaod nga nahimo. Ito ay malaking kasalanan na nagawa. Dili lang Ano kayang religion nito? No? Tingnan natin. Bukas puntahan natin sa area nila. sa usa ka tawo kung dili apektado ang katawhan tungod sa gitawag og corporate sin. Inautunta nga doon na tayo mga penitensya, doon na tayo mga pag-ampo nga paghahimuon. So dahil sa corporate sin, meron tayong penitensya, may mga panalangin na gagawin, Doon na tayo mga sakripisyo nga may paghahimuon. mga sakripisyo na gagawin. Usbon ko, ang Archdiocese sa Osamis, ang mga kaparian, muanhi sa Pizza 7, So sa Pizza 7, pupunta ang lahat ng mga pare sa Archdiocese of Osamis, ari sa sa Jimenez, Divine Mercy, kaya ang tibuok. doon sa Divine Mercy. Maliit yung Divine Mercy, no? Chapel. Yung Divine Mercy, alam nyo, may first class relic yan ni St. Faustina. At alam nyo ba, itong parokyang ito, isa ito sa may hulidor na binuksan sa Archdiocese. So, para sa pilgrimage. Pagkatapos, ito pa ang nangyari ngayon. So, may maliit na chapel ito sa Divine Mercy, may parokya, may first class relic diyan, no? Ni St. Faustina of Kowalska
si the late Edwin, yung kasama namin sa may radio program din yan sa Station DXDD, ang nagkuha sa relic doon mismo sa Pulan. Kapilya man sa tibuok, ang mga kapilyang mga barangay, wala may buhaton nga mga communal prayer tungod sa So, pati na ang mga kapilya under sa naturang parokya. Walang pagtitipon kasabay sa pagsarado sa parokya. maong paghitabo o ang maong nga mga penitensya at sakripisyo ari kini buhaton sa Divine Mercy Shrine. At tulad dito kay siraduan man ni So sarado ang simbahan, pero yung pagsagawa ng penitensya, sakripisyo, doon sa katabilang, no? Divine Mercy Shrine. Maliit lang yan. Mga 12 tao siguro, di kasyan yan. Dahil maliit lang ang chapel. ang simbahan. Iligsirado sa simbahan, walay makasulod. Dahil sa pagsarado umano sa simbahang ito, wala nang pinahintulutang makapasok pa. Nga tao, bisan ang kura paroko ang Kahit pare, di pwedeng makapasok. until I say you may enter. Hanggang sabihin ng obispo, pwede ka nang papasok. Walay pwede nga musulod, nga walay permiso nako. So, walang sinuman na makapasok sa loob ng simbahan na walang pahintulot galing sa arsobispo. Kinahanglan yun nga ato kining batunan aron atong mahinungduman ang pagkabalaan o Kailangan na ating sundin ito para ating malaman ang kabanalan ang pagkasagrado sa atong simbahan. sa ating simbahan. Karon akong tawgon ang atong chancellor aron iyang basahon ang decree. So, ngayon, ang Chancellor ng Archdiocese of Osamis, babasahin niya ang decree ng Arsobispo sa solemneng pagsarado sa parokya dahil sa video na nag-viral. Nga kung gihimo alang nining maong katuyuan sa pagsirado sa maong simbahan. Si Father Panigiton. Archdiocese of Osamis, Archdiocese and Chancery, Barangay Katanban, Manawag, Osamis City, Decree number 2025-SO5-02. Archbishop's decree concerning the closure of the parish church of St. John the Baptist in Jimenez due to an act of sacrilege at the Holy Water Font. In view of the great act of sacrilege committed by an individual who spat at the Holy Water Font, a sacred object blessed and set apart for the sanctification of the faithful, and following the norms established in the Code of Canon Law, the following is decreed. Whereas Canon 1211 mandates that sacred places are to be treated with reverence and respect, and that acts offending their sanctity are gravely sinful and undermine the reverence due to the sacred sites. Whereas Canon 1369 prescribes penalties and preventive measures for those who abuse or profane sacred objects, which includes holy water fonts. Whereas the spiritual welfare of the faithful and the reverence owed to sacred liturgical spaces necessitate appropriate liturgical and penitential measures. Therefore, I decree, first, the parish church of St. John the Baptist in Jimenez shall remain closed until further notice, as a sign of penance and reparation. This is to invoke conversion of heart
and communal purification as guided by Catholic teaching. Second, a holy hour of adoration and solemn confessions shall be held on August 7 at 8 p.m. to foster repentance, seek forgiveness, and restore the sanctity of the parish. Third, the reopening of the church will only be permitted after appropriate acts of penance are observed by the faithful, including participation in the holy hour and confession, as well as after due pastoral assessment. Fourth, a serious warning is hereby extended to the individual responsible. The act of profaning sacred objects, such as the holy water font, constitutes great sin and desecration, and incurs not only ecclesiastical penalties, but endangers the sinner's communion with the Church of God. Immediate confession and sincere repentance are required to restore one's standing in the community of faith. Lastly, this decree shall be communicated publicly by the parish clergy, posted at the church, and published in local Catholic communication channels. By this decree, may the faithful be reminded that sacred objects and places are vessels of God's grace and deserve our utmost respect and reverence. Let us all renew our commitment to holiness, reverence, and communal harmony. Even under my hand and the seal of the Archdiocese of Rosario this 5th day of August 2025, on the dedication of the Basilica of St. Mary Major, signed by Most Reverend Martin Sarmiento Boadili, Archbishop of Otavis, as notated by the Archbishop, yours truly, signed Reverend Father Missionary Rohan de Castro. Inyong nadugo, ang maong degree na tayo gitawag o reparation, na tayo gitawag o Sabi ni Archbishop na pakinggan ninyo ang decree, meron tayong tinatawag na reparation. Yung tinatawag reparation to the damage. Buong sambayanang Katoliko ay bahagi nito. panagtakbo, panagtigo, di ang katawan muhimo sa Holy Hour o Ang mga sumasampalataya magsagawa ng Holy Hour, umpisan mangungumpisal. o angin, ibaliton kini sa mga kapalitan kung aya na ba nga aplihan mag-usap ang maong simbahan. Ako gihangin usap ang St. John the Baptist School, labi ng mga kabataan nga mga madre, ang iyong ko kamo nga muhimo gyud o kini. So, ang paaralang Katoliko din, nasa St. John the Baptist School, mga madre at ang mga mag-aaral, nakiusap ang arsobispo na magsagawa din sila ng reparation. Prayer for reparation. Prayer for reparation. Nga kinahanglan nga doon na po'y pangumpisan na pag-buhaton. So, kailangan na may pangungumpisal din na gawin. Manghilom kita o mahal tagpasaylo. Ito si Father Rodinas din isa. Ito si Father Victor Serino, ang aming Chief Exorcist sa Diocese. Na makita ninyo. Sa Ginoo, sa atong mga kalamasan, Ang Vicar General namin, ang ato si Father nakita Rosales, ng mga nautan, pero naghilom lang kita. CEO ng Station DXDD. O ginautunta, naging atong pagpangayo pa sa iyo, dawatong din sa Ginoo. Manghilom kita sa makadiyot o atong basulan ang atong So, pagkakasala.
Hingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon. Ito ang bahagi. Lagi kong mamahan kami mga masalay ko. Nagabaso kami sa among pagkasasala. Dugay taon ang among mga pangayuko. Iuli ang imong gugma aron kami makasahulog pag-usap sa Eucharistia. Abili taon ang maong istruktura sa simbahan aron kami makapuno o makahimo sa among pagdayeg o pagpasalamat kanimo. Usbon ko kanimo Ginoo atubangan ng katawhan. Nangayo kong nangayon ko na unta pasayoon mo kami sa among mga kasaypanan. Labaw sa tanan, mupadayon kami sa paghinulsol o pag-imo sa mga butang na adunay kalabilitan sa katuyuan sa pag-usap sa among kinabuhi. Hinamot ang Ginoo nga imong lungkod kay kami mga makasasala o nangalumpo sa imong kaloob. Amahan namo na nakasalangit, pagdayto ng imong ngalan, mabulga namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagtuo sa yuta ang imong isalangit. Ang kalan namo sa matag daw, ingatan ka namo karon ang daw. Pasayuan kami sa among mga sala. Inuan ka pasayo kami sa kasalanan ka namo. Hindi ko kami itugyan sa kanilay. Inunuan wasa kami sa kakahan. Maghimayat ka Maria, na puno ka sa grasya, ang iyong Diyos anaan kami. Lahat ikaw sa pangaway ka na, lahat sa pangbukas sa tiyan mo na si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iyak mo kami makasasala, karon sa oras sa aming kamatay. Himayat sa mahal sa anak sa Espiritu Santo, karon sinaduan ang simbahan, katugunan na pili, pwede pa niyong makuha, kaya sinaduan ni hindi naman kayo pag-aabigan. Yun. Until Sa ngayon, isasarado na ang simbahan ayon kay Archbishop Martin Humawad. Kung meron kayong naiwan sa loob, kunin nyo na. Ngayon, dahil pag masarado ito, walang sino mang pinahintulutang makapasok kahit pare. I say it will be open. Usa ang tungkulay na abilin, palihog, kuhaan ninyo, ipapalo ang mga sugat daan. Pag may naiwan, kunin nyo na at patayin ang lahat ng mga ilaw ayon kay Archbishop Martin Humawad. Okay na. May nag-comment dito na sampahan umano ng kaso na offending of to religious feeling. Hindi po maaari yan dahil absent ang mga elements sa naturang kaso. Offending of religious feeling. Kung maalala niyo, si Father Winston Cabading at nagiging kasama ako, sinampahan na kami noon. Pero salamat sa Diyos, kahit sa puwerresyo, dismiss ang naturang kaso. Okay, tuloy natin. Sabi dito, paano daw umano, may nag-comment dito, paano daw umano makibahagi sa reparation? Magsagawa din kayo ng holy hour, no? Pangungumpisal, bahagi kayo sa reparation na gawin. Brother Wendell, kailan mo investigahan yung pagdura? Bukas. Sa mga kapatid natin na taga Iminis na nagsubaybay ngayon, i-comment niyo kung alam niyo proper address sa naturang babae. Puntahan ko bukas. Tulot, Bishop. Basta na kong gamit, yan dapat isa.
Oh, mga gamit, dali. Wala na. Isasarado na. Wala pa eh, wala meron. Ayaw ko pa niya. Ha? Wala na. Kaya out na din ha. Ako alto na kaagit. Asama sila. Dili no. Kasi nangita sila sa payong na ano direct. Payong na rin gawas. Dire. Payong dahil na dihara. Wala na muna. Okay na mo. Okay mo. Sarado na. Kung kailan natin buksan, hindi pa natin alam. Okay. Sige, wala po tayo. Dito pa man yung buwan ng lamisa na yung tunga. Lamisa. Ipanalangin din natin ang naturang babae. Dahil kung siya nanood ito, basta-basta natin ang kanyang naramdaman patay sa video na ginawa niya. No? Huwag kayong magsalita ng masama laban sa gumagawa ng ganyan, mga kapatid. No? So, panalangin lang natin. Ang temporaryo kapag pasenado sa parokya ni St. John the Baptist tungod sa mga hitabo. Yan, ang narinig ninyo, busis na ng kasama namin yan sa radio station, si Manuel Ronquillo, no? Cebuano kasi yung radio station namin. Ang ginawa, sabi niya, ay ang pagsarado dahil sa pangyayari. Magkuhay labang ito na dungog. Ang atong arsobispo sa Archdiocese sa Zambia sa Archbishop Naka-live kasi ito kanina sa radio station. Martin Sarmiento Mawati. So ito ang pangyayari, no, na dahil sa nag-viral na video, kahit pa dali-dali umanong binura niya ang naturang video, pero kumalat agad. At daming bashers din niya, no? Kaya nag-viral. So ito, isinarado na. Kailan buksan? Di pa alam. So sa pagkakataong ito, balik na tayo sa punto por punto. Bro Jendo? Hello? Alright, maraming salamat Brother Wendell. Nasaan yung main course natin? Baka nasarado din. Brother Janda, nasaan na you? Baka nagano naman to, tawag dito, nagpatimpla ng gata siguro kay Brother Wendell. So, grabe no, Brother Wendell, ganun pala talaga yung simbahan, no? Yes. Magulat. Pangalawa na parokya ito, una, sa panahon ni Archbishop Jesus Dosado, the late Archbishop Jesus Dosado, dahil may kaibigan tayong pare na nag-treasure hunting sa kanilang parokya,
at natabunan pati na yung convent boy ba yon, kaya ganon din ang nangyari. Talagang sinasara ng simbahan, no? So, yan mga kapatid, talagang ang simbahan hindi po nagbibiro, no? Isipin nyo isipin po natin, no, ang nangyari. Dinuraan lang yung lagayan ng ano. So, anong sabi ni Archbishop? Pinapakita sa lahat na ang simbahan ay banal. So, hindi po pwedeng lapastanganin, mga kapatid. No, so sana magising po ang lahat, no, Katoliko man o hindi mga Katoliko. Ganyan po ang simbahan. Sabi nga sa Bible huwag ibigay sa aso ang mga bagay na banal. So sana maging maging leksyon ito sa lahat at huwag po basta-basta panamas-tamasan ang mga bagay na banal, mga kapatid. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot, kadaghang kamog nakatunan. Daghang salamat.